Shalom, mga kapatid, isang pinagpalang umaga, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At binabati natin ang ating mga masugid na sumusuporta sa atin. Sina Brother Joseph June Quijano, Kuya Brother Romy Nunez, Mystery of Faith, at iba pa natin mga kapwa Katoliko na from time to time ay tumutulong sa atin. So yan. And before we'll start, let us pray for a while. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Praise you. Thank you, Lord, for your goodness and mercy, for giving us another new life, another day, another opportunity, another privilege, another blessings. We thank you for your goodness and mercy for us for the fast days. Thank you for keeping us safe. Thank you for giving us good health. Thank you for all the provisions that we have received from you. This day, we ask forgiveness from all of our sins, our words, actions, thoughts, and the things we're supposed to do that we fail to do, and the things we're not supposed to do that we do. We ask forgiveness from all of it, O God. We ask you, Lord, to make us worthy this day. Bless us and speak to us through your word. And let your word grow in us and have its fruits and have its abundant harvest in our lives. And bless all of us who will join in this morning, in this day. Bless us and cover us with your most precious blood, and sanctify us with the power of the Holy Spirit. And let the Holy Spirit move freely in our midst, in Jesus' name. We give to you the glory, honor, and praise in Jesus' name, with the Holy Spirit that reigns with you forever and ever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So mga kapatid, okay, the Gospel of today is taken from the Gospel according to St. Matthew, chapter 9, verses 9 to 13. Glory to you, Lord. As Jesus passed on from there, he saw a man named Matthew sitting at the custom post. He said to him, "Follow me." And he got up and followed him. While he was at table in his house, many tax collectors and sinners came and sat with Jesus and his disciples. The Pharisees saw this and said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" He heard this and said, "Those who are well do not need a physician, but the sick do. Go and learn the meaning of the words, I desire mercy, not sacrifice. I did not come to call the righteous, but sinners." The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Okay. So yan po ang Ebanghelyo ngayon, mga kapatid. ang pagkatawag kay San Mateo. At alam natin na si San Mateo ay tinawag siya noong nasa paningilan siya ng buwis, sapagkat siya ay tax collector. At noong panahon na yon, ang mga tax collector po ay kinoconsidered as public sinner. So kaya nga kung makikita natin dito, nung tinawag siya ng Panginoon ay nakapagtataka, or makikita natin na nung tinawag si San Mateo ng Panginoon, sumunod sa kanya, walang salita na sinabi si San Mateo, pero makita natin na sumunod si San Mateo, at ang patunay pa nga niyan ay inanyayahan niya ang Panginoong Jesucristo sa kanyang bahay, at sa kanyang pag-anya niya sa kanyang bahay ay pumunta rin yung iba pang mga tax collector at nakisa sa kanila. So,
Ang si San Mateo, mga kapatid, since na siya ay kino-consider na tax collector or public sinner, most possibly, araw-araw ay nakakarinig siya ng pang-uyam or mga pang-aglahi sa kanya sapagkat siya ay tax collector. Kumbaga sa is maituturing siyang taksil sa kanyang bayan sapagkat alam naman natin na maniningil siya ng buwis. Ang gagawin nila, maglalagay sila ng patong, and then after that, ibibigay nila ito sa imperyo ng Roma or sa gobyerno ng Roma na nakakasakop sa kanila during those times. So most possibly, araw-araw, Supremo, hindi po, good morning po, hindi pa ako priest, laiko lang po ako. So, most possibly, araw-araw nakakarinig si San Mateo ng pag-aaglahi sa kanya. So, taksil, traidor, parang katulad sa atin, yung dati, di ba, panahon natin, nagkaroon din tayo ng mga ganun, pero sa ibang paraan, yung makapili. So, yung mga makapili ay tinuturing na taksil na sa lipunan sapagkat magtatalokbong sila ng bayong at ituturo nila sa mga Hapon yung mga kapwa Pilipino na mga gerilya or mga hukbalahap or mga rebelde na lumalaban sa Hapon. So, kaya si San Mateo ay bagamat kumikita siya, nakikinabang siya doon sa kanyang ginagawa bilang tax collector, ay most possibly hindi po siya masaya. Bakit? Kasi araw-araw siyang nakakarinig ng pag-aglahi ng kanyang kapwa at pang-uyam ng kanyang kapwa sapagkat siya ay maituturing na traidor sa kanilang bayan. So, kaya kung titingnan natin, maaring isa sa rason kung bakit nung tinawag siya ng Panginoong Kristo ay kagyat siyang sumunod sa ating Panginoon. Kasi, and then, isa rin maaring rason sapagkat narinig niya na rin ang patungkol sa Panginoong Kristo. Kaya kung titingnan natin na maaring sa ganong sitwasyon ay despite na marami ng pakinabang or maraming tinatamasang kayamanan si San Mateo sa kanyang paniningil sa buwis sapagkat kumikita rin siya doon. Pinapatungan nila, then ibabayad nila doon sa gobyerno ng Roma yung kanilang nasisingil na buwis, ay maaring hindi siya nakadama ng kagalakan or kasiyahan. Kasi, try to imagine, marami kang pera, wala ka namang kaibigan, wala ka namang mga taong malalapit sa iyo ay kaaway mo kasi itinuturing ka din ng taksil. Diba? Nagpapagamit ka sa imperyo ng Roma na sumisiil sa inyong bayan, sumasakop sa inyong bayan. So, most possibly, mga kapatid, ay hindi masaya si San Mateo. Malungkot siya, bagamat marami siyang pera, may pakinabang sa doon. At kaya kung titignan natin, na nung tinawag siya ng Panginoong Kristo, ay walang sabi-sabi at makita tayong narinig na sinabi na nagsalita siya or tumanggi siya bagkus. Sumunod siya at inanyayahan niya ang Panginoong Kristo sa kanilang bahay. Kung kaya't nung naroon na sila sa kanilang bahay, ay nakikain ang Panginoong Kristo kasama ng iba pang mga tax collector sa kanila. At yun naman ay nakita ng mga Pariseo at kanilang pinagwikaan ang mga alagad ng Panginoon na kung bakit ang Panginoong Kristo ay nakikikain sa mga makasalanan. So, alam naman natin sa kultura ng mga Hudyo na yung pagkipag-associate sa mga makasalanan will lead you also to sin or magiging makontaminate ka nilang pagkakasala. Magiging marumi ka rin. Yun yung mga ganun sa kanila na konsepto. So, kaya nga kung makikita natin na kinwestiyon
ng mga Pariseo ang mga alagad ng Panginoong Kristo na kung bakit nakikikain ang Panginoong Kristo sa mga makasalanan. So, sumagot ang Panginoon na sa Matthew chapter 9 verse 12, he heard this and said, "Those who are well do not need a physician, but the sick do. Go and learn the meaning of the words, I desire mercy and not sacrifice. I did not come to call the righteous, but sinners." So, sinabi ng Panginoon na ang nangangailangan ng magagamot ay ang mga may sakit at hindi yung mga walang sakit. Yan. Kaya, ang mga makasalanan ay tinuturing na ng Panginoon ng mga may sakit na nangangailangan ng magagamot. Ngayon, ang sa realidad, napakagaling na guro ang Panginoon Kristo or soul winner, sapagkat papaano mo mawiwin yung mga tao kung siniseparate mo yung sarili mo sa kanila. Diba? Kahit yun nga sinasabi ko palagi na, kahit sa mga kamag-anak mo, ano ba sa mga kamag-anak mo, ikaw nakakilala ka sa Panginoon, naglilingkod ka sa Panginoon, and ang iba sa mga kamag-anak mo, kahit yung mga pamangkin mo or mga pinsan mo, kapag malayo sila sa Panginoon, ikaw nauna ka nang naglingkod sa Panginoon, nakakilala ka sa Panginoon, may relasyon ka sa Panginoon, ang mga kamag-anak mo, mga pinsan or pamangkin, ay wala pa. Kahit kamag-anak mo sila, mga kapatid, kapag kamag-anak mo sila, pag hindi mo i-establish yung relationship mo with them, you cannot win them for the Lord. Yung i-separate mo yung sarili mo sa kanila. You need to go with them. You need to establish a relationship with them. Kahit sa praktikal na paraan, kahit yung pamangkin mo or mga kamag-anak mo, kahit yung pamangkin lang, kahit pamangkin mo yan, once na wala kang maayos na relationship dyan, hindi yan makikinig sa iyo. So the same way, ganun ang Panginoon. He is establishing first a relationship to the people. So yan, kaya magaling soul winner ang Panginoong Kristo. Kasi kung lalapit ka sa kanila, hindi mo muna in-establish yung relationship mo sa kanila at pangaralan mo sila patungkol sa salita ng Diyos, hindi yan basta-basta makikinig sa iyo, mga kapatid. Pero kapag may establish ka na relationship sa kanila, makikinig sila. So, ganun yung ginagawa ng Panginoon. Kasi hindi naman kumo nakikisalamuha ka sa mga taong alam natin na gumagawa ng kasamaan, ay makikiisa ka na rin dun sa kanilang pagkakasala. Iba yung kasabihan natin eh. Iba yung nakikisama ka sa nakikisama. Di ba? Iba yung nakikisama ka sa makikisama ka sa kanila. So, ganun ang paraan ng Panginoon Kristo na kung saan pwede nating matutunan bilang mga tagasunod or mga tagapaglingkod ng Panginoong Kristo. Kasi, yung mga karanasan, of course, may mga naridite ng karanasan na yung mga kasamahan ko nga dati na pumunta sila sa isang bundok at they are planning to have established a chapel sa isang lugar na yun sa bundok. At nakita nila habang along the way, mapunta sila sa bundok, nakita nila na mga nagiinuman doon sa tabi. Ay binati nila, tinawag sila. Then later on, binigyan sila ng alak, ipagpalagay natin tuba, or ininom nila. Then, nung mga nakasunod na mga araw, nang bumalik sila doon, then nakikipagkwentuhan sila. Then, nung sunod na araw na bumalik sila doon, yung mga taong nadaanan nila na umiinom doon sa gilid ng daan, doon sa lugar na yon, ay yun din yung mga tao na tumulong para maitayo ang chapel doon or yung simbahan doon, mga kapatid. Ito kwento. And then in my experience also, noong
naging ski chairman ako sa baryo namin, yung mga kabataan na it seems parang aloof sila sa ibang mga kabataan or sa mga ipagpalagay natin sa gobyerno or sa barangay. Kasi noong panahon na yun parang mga professional na rin yung mga ibang youth, professional na rin. So parang aloof sila. So ang ginawa ko, I approached them, talk to them, nakipag-usap ako sa kanila. Alam mo yung mga kabataan na yun, na-win ko sila mga kapatid. At kapag may mga activity sa barangay, ay nakakatulong sila, tumutulong sila sa akin. Kahit voluntary lang, walang allowance or sweldo. Tsaka yung pangalawa kong experience ay dati ako kahit paano dati akong nakapagtrabaho sa parokya namin. At yung parang actually yung dapat yung yung tawag nito, yung ang trabaho ko talaga is sakristan mayor. Yun yung pinakaplano. Sakristan mayor. Sa parokya, alam naman natin mga kapatid, na marami mga batang pumunta doon ng mga makukulit. Alam nyo ba na yung mga makukulit na bata na laging kuminsan sa kakulitan nila ay lagi silang pinapalabas sa parokya or lagi silang pinapalabas sa simbahan? So alam nyo ba na at yung mga bata na yun I talk to them, I establish a relationship with them by means of talking. Then bandang huli, bibili ka ng tinapay, o bibili ka ng soft drinks, tawagin mo sila, bigyan mo sila. Alam niyo yung mga bata na mga makukulit, na kapag maglinis ako sa parokya o sa simbahan, sa compound ng aming parokya, ay tumutulong sila. Kasi na-win ko sila. Hindi ko sila nilayuan, hindi ko sila itinaboy katulad ng ginagawa ng iba. Na-win ko sila. Kaya nga kung sa mga nakakilala, sa mga kaparokya ko, sa mga nakakilala, si Kuya Niyong, he keep on telling that story na nawin namin yung mga bata. So, ibig sabihin, ganun din yung ginawa ng Panginoon na makita natin na sa kanyang pagtawag kay Mateo, na bagamat makasalanan si San Mateo, may tuturing na traidor si San Mateo sa kanyang mga kababayan. Public sinner siya, yet the Lord called him. Na ang ibig sabihin ay walang itinatangi ang Diyos. Sabi nga niya, ang nangailangan ng magagamot ay ang mga may sakit. At pumunta siya rito para tawagin ang mga makasalanan. Hindi yung mga taong matuwid. Actually, wala naman talagang matuwid, di ba? Sa pagdating ng Panginoon Kristo. Romans 3:23, di ba? For all have sinned and fall short of the glory of God. At may sinasabi sa banal na kasulatan, kung sinasabi natin na tayo ay mga walang kasalanan, ay sinasabi ng banal na kasulatan na tayo ay sinungaling. So, ibig sabihin, lahat tayo ay tinatawag ng Panginoon na lumapit sa Kanya, maglingkod sa Kanya, tanggapin siya sa ating mga buhay bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas, mga kapatid. Ito sinasabi sa 1 John chapter 1, mga kapatid, basahin natin. 1 John chapter 1 verse 8, mga kapatid. Okay? So, ang sabi rito, sa 1 John chapter 1 verse 8, kung sinasabi natin na tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. So therefore, nung sinabi ng Panginoon, nasabi niya, sa verse, Matthew chapter 9 verse 12, He heard this and said, those who are well do not need a physician, but the sick.
Then, verse 13, go and learn the meaning of the words, I desire mercy, not sacrifice. I did not come to call the righteous, but sinners. So, ibig sabihin, lahat tayo ay tinatawag ng Panginoon. Okay? I did not come to call the righteous, but sinners. Ibig sabihin, lahat tayo ay tinatawag ng Panginoon sapagkat sinasabi nga rito sa 1 John chapter 1 verse 8, kung sinasabi natin na wala tayong mga kasalanan, ay dinadaya natin ang ating mga sarili. So therefore, lahat pala tayo ay tinatawag ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya, lumapit sa Kanya. Di ba? Tinatawag tayo ng Panginoon. Okay? Naghihintay siya sa atin. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi lamang si San Mateo yung tinatawag niya, kundi lahat tayo ay tinatawag tayo ng Panginoon. Kasi lahat nga tayo ay nagkakasala at patuloy na nagkakasala. So yan. Sapagkat, bakit natin tinatawag niya tayo? Sapagkat nais niya na tayo ay maligtas. At yan naman ang sinasabi sa banal na kasulatan na sa 1 Timothy chapter 2, 3, and 4 na sinasabi dito mga kapatid, sabi niya, ito ang mabuti, yan mga kapatid ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. So, ibig sabihin, lahat tayo ay tinatawag ng Panginoon para malaman natin ang katotohanan at maligtas katulad ni San Mateo. So, ano yung maaring aral natin mga kapatid sa araw na ito? Maaring katulad ni Mateo na maaring hirap na siya doon sa narinig niya araw-araw, taksil. Di ba? Taksil, traidor. Maaring yun yung pinaka-common words na narinig niya. And wala po siyang kapayapaan despite he has money. Despite he has money, despite na mayaman siya, may pera siya, yet hindi siya masaya sapagkat nakakarinig siya na sinasabihan siyang public sinner, traidor, makasalanan. Kaya nung tinawag siya ng Panginoon ay hindi na niya pinalampas, kagyat siyang sumunod sa ating Panginoon. Parang katulad ng kanta na, tinawag mo ako, O Panginoon, taglin akong tumugon sa tinig mo, kagandahang loob mo ay walang hanggan, biyayang luz kailanman. Ayun, parang ganun. So, kaagad na sumunod ang Panginoong Kristo. So, maaaring tayo mga kapatid ay hirap na tayo sa ating sitwasyon ngayon. Parang ang bigat na ng ating naramdaman despite na we have everything. Lagi kang nakarinig na masakit sa kapwa mo. Then, let us approach the Lord. Lumapit tayo sa Panginoon. Tanggapin natin siya sa ating buhay. Paghariin natin sa ating buhay. And then, alam natin na kapag gagawin natin yan, ay bibigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon. Bibigyan niya tayo ng consolation. Bibigyan niya tayo ng mga bagay na hinahanap natin sa mga material na bagay. Maaari San Mateo, hinahanap niya yung kaligayahan niya dun sa mga material na bagay. Pero makikita natin na isa nga sa sinulat ni San Mateo na unique from any other gospel writer, na kahit sa ibang synoptic gospel hindi natin makikita yung sinasabi ni San Mateo dun sa Matthew chapter 11 verse 28. Sabi niya, halikayo, kayong lahat
na nabibigatan sa inyong mga pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. That is very unique for Saint Matthew at maaring yan din yung sinasabi ng Panginoon sa atin na despite we have everything, despite na marami na tayong naabot sa ating buhay, marami na tayong achievements, yet ramdam natin sa ating mga sarili na wala tayong kapayapaan, then the Lord is calling us. Inanyayahan tayo ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. At yun nga yung sinasabi sa Matthew chapter 11 verse 28, halika kayong lahat ng mga papagal at nabibigat ang lubha sa inyong mga pasanin, at kayo pagpapahingahin ko. Take my yoke, for my yoke is easy and my burden is light. So yun mga kapatid. So maybe that is by now. Shalom. Maraming salamat sa nag-like. May 3 nag-like ko. As sa mga dumaan, or kahit hindi man nag-tap ng screen, yet they are there. They consider to listen sa atin at least. Nanawa yung mga salita na ating narinig ay mag-encourage sa atin or mag-motivate sa atin, sapagkat naniniwala tayo na sa katulad ng sinasabi sa 1 Corinthians chapter 3 na we are just the one who sows the seed, pero ang nagko-cause para tumubo ang tanim ay ang Panginoon pa rin. Yung nagasik tayo, may nagdilig, yet the very end result is the Lord. So we have done our part, we share the word, then the Lord will do next. So sana nawa yung mga taong dumaan lang or nakarinig man ng konti, ay si Lord na ang bahala doon. I have nothing to worry about it. Kaya nga ito, kino-consider ko ito na preaching in the wilderness series, sapagkat despite this TikTok is napaka-vast or napakalawak, ay alam naman natin na napakarami pong mga magagandang creator or content creator ang narito sa TikTok. Kaya the people has mayroon silang gusto na makapili sila ng gusto nilang panoorin. Yet we are doing these things mga kapatid, sapagkat yun yung sinasabi ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4, na preach the word of God in season or out of season, convenient or inconvenient. Yan yung sinasabi doon. So maybe that is by now mga kapatid. Shalom. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Patuloy nawa tayong iligtas ng Panginoon. Ingatan, gabayan niya tayo at patnubayan. Ibigyan niya tayo ng kalusugan. Iligtas tayo sa mabibigat ng mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman. At iligtas tayo sa stroke, sa cancer, sa hypertension, sa kidney failure, o anumang mga sakit at mga bagay beyond our control. At pagpalain din ng Panginoon ang asawa ni Brad Calix, patuloy comfort, pangailangan nila, ang kalusugan, si Brother Dominic Navarro, at ang kaluluwa ng asawa kong pinsan ko ng asawa ko na si Inong Ibat. May he rest in peace and let the perpetual light shine upon him. So, salam that is by now mga kapatid. God bless and shalom. Amen. Signing off, my dear brothers and sisters.